Bagong banta para sa buong mundo ang bagong variant ng COVID-19 na sinasabing mas nakakahawa. Kaya naman malagang alamin natin sa puntong ito kung paano nga ba ang magiging sistema para sa ating mga kababayan na nais mang ibang bansa. At para po sa isyong ito, makakausap natin sa programa si POEA Administrator Yusek Attorney Bernard Olalia. Magandang araw po, Yusek. Good morning po at good morning po sa mga nakikinig po at nanonood po sa inyong programa. Opo, kasama din natin na Yusek, si Yusek Rocky Ignacio. Opo, inanunsyo po ninyo ang muling pagbubukas ng bansang Israel at iba pang mga bansa para sa mga OFW sa caregiving sector. Gaano po karami ang mga Pilipino na naka-avail na at mag-a-avail pa ng oportunidad na ito? Yes po, tama po kayo Mr. Secretary. Malugod po nating binabalita sa mga kababayan po natin na nagnanais po magtrabaho abroad, lalo na yung mga caregivers po natin, yung Filipino caregivers natin, na meron pong quota na ibinigay ang bansang Israel na naaayon po doon sa ating bilateral labor agreement for the deployment of Filipino caregivers to Israel. 500 caregivers slots po ang ating pong pupunan ngayong taon na ito. Ito po ay available para sa mga lalaki at babae na caregivers na nagnanais pong magtrabaho papunta po ng Israel. Opo. Yusek Bernard, this is Aljo Bendijo. Ano po yung requirements at proseso na kailangan pagdaanan po ng ating mga kababayan na nais pong mag-abroad, mga ibang bansa? Ngayong may umiiral pang travel ban. Ipinagbabawal rin po ba ang deployment nila sa mga bansang ito? Apo, tamang-tama po dahil panahon ng pandemic ngayon at tayo po sa POA ay nag-adapt ng mga measures para po makapag-deploy tayo at sumigla yung industriya ng overseas employment po. Meron po tayong tinatawag na online registration, lalong-lalo na yung binanggit ko kanina na 500 caregivers bound to Israel. Meron po tayong link sa poa.gov.ph na kung saan pwede po nilang i-click yon at meron po kaming e-registration para po pumasok doon sa platform na yon at nandoon po lahat ng mga requirements, yung mga qualifications kung kayo po ay interesado pumunta po ng abroad. Tungkol naman sa bagong COVID-19 variant, Yusek, na nakitaan o na-detect sa iba't ibang mga bansa, paano po masisiguro natin na ligtas ang ating mga kababayan na makapagtrabaho sa kanilang mga employers? Nako, importante po na sa panahon ngayon ng pandemic, tayo po'y susunod sa mga health and safety protocols. Nangunguna po rito yung ating pong sariling health and safety protocols na kung saan lahat ng mga OFWs po natin na alis ng ating bansa ay kinakailangan i-recognize at comply yung mga health protocols po natin. Meron po tayong declaration form na inyo pong tutugunan at nakalagay po doon na aware po kayo doon sa pandemic na nagaganap ngayon sa pupuntahan yung destination country at kayo po ay magpo-comply para po paingatan ang inyong sarili at nang hindi po kayo mahawa. Doon naman po sa mga destination countries, inilalabas po natin sa Labor Advisory ng POA yung kanilang mga sariling protocols na kailangan pong sundin. Dito po sa bansang Israel na kung saan magpapadala po tayo ng 500, meron pong tinatawag na negative COVID test na kinakailangan yung undertake bago po kayo aalis. At pagdating po sa bansang Israel, mag-undergo po kayo ng 14-day mandatory quarantine, na kung saan titignan kung kayo po ay may sakit po na. Doon naman po sa nabanggit kanina na qualifications, akin na pong babanggitin na ang age requirement po at least 23 years of age. Pagkatapos ang educational requirement, dapat po ay either nurse graduate kayo, physical therapist graduate, o kayo po ay college graduate at nagtapos po ng tinatawag na caregiver course sa any TESDA accredited training facility at kayo po ay may NC2 requirement. Gaano po karaming mga OFW sa Yusek ang umuwi o uuwi pa mula sa mga bansang kasali sa listahan ng expanded travel ban ngayon? Sa panig po ng POEA, ano po ang assistance na ibinibigay niyo po sa kanila? Nako, marami na po tayong na-repatriate ang ating pong Department of Labor and Employment
sa pakikipagtulungan ng OWA ay nakapag-repatriate na po ng halos nasa 395,000 OFWs po. At patuloy po tayong tumutulong doon sa repatriation ng mga nawala ng trabaho at displaced at distressed OFWs po natin. Sa ating pong POA, meron po kami tinatawag na repatriation unit na kung saan lahat po ng mga OFWs na ating dineploy through the agency deployment ay tatawagan po natin ito, makikipag-ugnayan po tayo at sasabihin po natin na tumulong po ang ating ahensya sa mandatory repatriation ng ating mga kababayan at ang mga tulong po na ibibigay nila, pangungunahan po dito yung tulong na kinakailangan ibigay ay number one, kung sila po ay may mga monetary claims, isettle po nila yun. Lalong-lalo na yung mga agency natin, meron tayong tinatawag na JSL, tutulong po sila para ma-settle yung monetary claims, yung mga benefits ng ating OFWs. Kapag naman po sila ay nakarating dito, meron po tayong mga tulong na legal kung kinakailangan bigyan po natin ng advices o magsampa tayo ng kaso doon sa mga employers na hindi umupad doon sa mga economic provisions sa kanilang standard employment contract, kami po ay tutulong para po mabigay yung mga benefits po para sa inyo. Maliban po dito, meron po kaming mga tulong na inihanda, lalong-lalo na yung nagnanais po magkaroon ng additional skills, retooling, yung re-skilling po nila. Tayo po yung nakikipag-ugnayan sa TESDA, yung mga domestic workers po na ating pong tinulungan na repatriate, galing po ng Middle East. Kung maaari po ay magsanay po sila as caregivers kasi marami pong pangangailangan ngayon ng iba't ibang bansa at nang sa ganon, instead of being deployed as domestic workers, sila po ay i-deploy natin as caregivers katulad po ng pupunta dito yan. Yusek, how about yung mga kababayan nating undocumented na mga OFWs na nananatili sa ibang bansa ngayon na may, ito na nga, may bago pang surge ng o variant ng COVID-19 sa ibang bansa? Opo, tama po kayo. Marami pong mga countries ngayon na ating binibigyan ng advisory, lalong-lalo na yung may mga strain, no? Yung bagong strain po at tayo po'y patuloy na tutugon at tutulong po sa mga OFWs natin na nasa bansang yan. Sinasabihan po natin sila, pinapupunahan po natin. At patuloy po kami nagmo-monitor through the private recruitment agencies at yung counterpart po nila na sana naman po ay maiwasan nila magkasakit at kung kinakailangan nila ng mga kaukulang tulong ay ibibigay po natin para po sa kabutihan ating mga OFWs. Opo, at dahil po sa posibilidad ng surge ng mga COVID-19 cases, at pagpasok po ng bagong COVID-19 variant yan sa ating bansa, huwag naman po sanang pumasok yan sa atin. Maaari bang ibalik natin yung temporary deployment ban para sa mga Filipino healthcare workers, Yusek? Ang ating polisiya sa ngayon, ayon po sa IATF at doon po sa inaprubahan ng ating mahal na Pangulo noong December, meron pong lifting ng ating temporary suspension. At yan po ay pinag-aaralan po natin every now and then, lalong-lalo na ngayon na may strain tayo. Titignan po natin, gagawa po tayo ng masusing pag-aaral at hihingin po natin yung opinion ng ating mga dalubhasa at magkakaroon po tayo ng malawakang consultation sa lahat po ng mga involved na sectors doon po sa pagpapadala ng HCWs abroad, At depende po sa magiging resulta ng nationwide consultation o yung ating malawakang consultation sa mga affected sectors, tayo po'y magre-recommenda sa ating mahal na Secretary of Labor na siya naman pong tutugon at magbibigay po ng gabay sa IATF po. Kung kinakailangan po magkaroon muli ng suspension ng ating deployment natin, temporary suspension, ay gagawin po natin para po sa kabubuti ng ating mga OFWs, lalo-lalo na sa kanilang health. Salamat po. Nai-report din ang pagbababa ng overseas employment industry dahil pa rin sa COVID-19 pandemic. Yusek, ano po yung mga plano ninyo ngayong taon upang matulungan unti-unting pagbangon ng industriyang ito? Naku, tama po kayo, sir. Isa po sa apektado ng pandemic na ito ay yung overseas employment industry natin. At ayon po doon sa datos natin, nasa 70 to 75%
yung decline ng ating deployment. Kung ikukumpara natin doon sa historical data po natin, at ang daming sektor po sa overseas employment ang naapektuhan. No? Nangunguna na po dito yung sektor ng OFWs natin, apektado dahil po sa kanyang displacement. No? Pumapangalawa po dito yung mga recruitment agencies na pansamantalang nagsarado dahil po doon sa decline ng ating deployment. Pumapangatlo po dito yung mga foreign employers po natin na hindi muna tumatanggap dahil po sa mga travel restrictions. Nandiyan din po yung mga insurance companies na nabawasan ng kanilang trabaho dahil po doon sa bumaba na bilang ng mga mandatory insurance coverage po natin. At marami pa pong iba, yung mga sariling employees, mga sariling empleyado ng ating mga iba't ibang mga sektor na nauugnay sa overseas employment. At kami naman po, sa POA, ang Department of Labor and Employment, at patuloy po na tumutulong para po maibigay yung pangangailangan ng industriya. Sa OFW po natin, meron po tayong tinatawag na automatic extension ng kanilang OEC. No? Hindi na po sila kailangang mag-a-apply. Libre po ito, without cost. Kapag po bumagsak yung expiration ng OEC, kami po ay mag-extend automatically. Sila po ay pupunta lamang sa Labor Action Center sa NAIA at sa Anman Paliparan para po doon sa kanilang automatic revalidation. Kami po ay nagbibigay ng kaukulang labor advisory para po sa mga kababayan po natin na kung saan may mga health and safety protocols para po tugunan yung mga problema na aayon po sa mga pandemic. Sa bahagi naman po ng mga employee ng ating mga private recruitment agencies, napakarami pong tulong na naibigay din po tayo dyan. Nangunguna po dito yung automatic extension ng kanilang lisensya, no, na nag-expire ngayon pong pandemic. Meron po kami tinatawag na automatic extension up to March 31, 2021 na kung saan binibigyan po namin ng pansin yung mga lisensya po ng ating mga recruitment agencies na hindi na natin kailangang mag-renew dahil ito po ay automatically extended. Meron din po kaming extension ng mga nag-expired accreditation at mga job orders para po sa mga employers at saka sa mga foreign mga recruitment agencies po natin. Meron din po kaming pinalabas na alituntunin sa POA Governing Board na kung saan yung escrow deposit ay pansamantalang withdraw, no, ng ating mga private recruitment agencies para makatulong po sa mga financial nilang pangangailangan. Ilan lamang po yan sa mga programa po na inilunsad namin ngayong panahon ng pandemic para po makatulong man lang doon sa mga nangyaring issues na naapektuhan po ang overseas employment. Opo, ngayon pong pandemya, napakarami pong mga scam online ang nagaganap sa inyo pong mga ulat. Ano po ang ginagawa ng POEA dito po sa pagtaas po ng mga illegal online recruitment schemes, mga scam, upang mapigilan po ang paglawak ng kanilang operasyon at mabiktima ang ilan natin mga kababayan, mga OFWs? Yusek. Nako, tama po kayo, sir, no? Bahagi po nung naging dulot na consequence ng pandemic na ito ay yung pag-angat o pag-increase ng mga scam, ng mga online scam na kung saan makikita mo paminsan-minsan sa Facebook page, meron pong nag-a-advertise dyan ng mga illegal recruitment, sinasabi na may opening, may job opportunity sa isang lugar, pero pagka tinignan mo at verify mo, ito po ay fake, no? May mga nagsasabi dyan ng mga pages na magbayad po ng reservation fee online at pag ikaw po ay pumatol, nako, ikaw ay magiging biktima ng illegal recruitment. Dahil po dito, ang POA po ay naglabas ng mga kaukulang labor advisory na ina-identify natin. Yung mga scammers po na yan sa Facebook page, tayo po ay nakipag-ugnayan din sa manager ng Facebook page upang tanggalin o i-delete yung mga pages po na yan at yung mga post na yan para hindi na po makapanloko. At noong pong December, ang POA po at Department of Labor and Employment ay naglunsad ng job fair online na kung saan yung link po ay makikita mismo sa POA website para hindi na po maging opportunity ito sa mga illegal recruiters po natin na tayo po ay gagamitin yung ating logo, yung ating opisina at sasabihin sila po ay may job openings. Ang POA po mismo ang nag-manage yung online job fair na yan na kung saan marami pong na-hire on the spot na mga OFWs po natin. Katulong po yung mga licensed recruitment agencies natin na nag-participate during this online job fair.
Opo. Yusek, may katanungan po yung ating kasamahan sa media mula po kay Samed Danilla ng Business Mirror. Ano po daw yung full year deployment data last year at mas tumaas ba or bumaba ba ito kumpara po last year at kung magpapatuloy po daw yung nasabing trend this year? Opo, yung ating pong deployment last year ay bumagsak kumpara po sa mga nakaraang taon ng 2016, 2017 at 2018 and 19. No? Sa aming pong datos, nasa mahigit 70 to 75% po ng both land-based and sea-based po yung apektado ng decline. At dahil po dito, ang POA po ay naglabas ng napakaraming polisiya at programa para tugunan yung pagiging malamya ng overseas employment industry po natin. At sana naman po, unti-unti na itong sumisigla, no? Nanguna po dito yung pagsigla ng seafaring industry natin na kung saan dahil po sa Green Lane na ipinalabas ng ating Pangulo, yung ating pong IATF din, no? Tayo po ay naglabas ng joint circular for the embarkation and disembarkation of the seafarers na kung saan yung crew change po ay naipatupad natin both for the Filipino seafarers at saka sa mga foreign seafarers. Ang Pilipinas po, kauna-unahang nag-implement po nito, kaya sumigla po yung deployment natin pansamantala doon po sa seafaring industry. Ganon din po sa land-based, no? Tayo po'y tumutulong din upang pasiglahin muli yung deployment natin sa OFW land-based workers natin. Andyan po ang HCWs natin, nangunguna ang mga nurses na kung saan demand po nationwide over sa worldwide, no? At andyan din po ang caregivers tulad na nabanggit ko kanina. Dumadami rin po yung mga construction workers, yung mga skilled and professionals po natin, no? Tayo po'y tutulong para po sa patuloy na deployment ng nagnanais na mga OFWs po natin. Pero ang kinakailangan po dito ay gagabay po tayo para ma-maintain po natin yung safety at saka yung health ng ating mga OFWs. Opo, Yusek, yung second question po ni Samed Danilla, aside daw po from nurses at yung nursing aid, may move po daw kaya ang POEA to expand the list of healthcare workers na exempted sa temporary deployment ban? Opo, dahil po doon sa tinatawag natin na temporary suspension ng 14 skilled categories, no, pinalabas po natin last year, no? Ito po yung under the mission critical skills, nag-identify po ang POA ng 14 skills na isama po dito ang nurses, nursing aid, at saka nursing assistant, no? Pero last year din po, nagkaroon po ng temporary lifting dito sa nasabing tatlong skills, yung nurses, nursing aid, at saka nursing assistants. Dahil din po sa representation ng ating mahal na Secretary of Labor at dahil din po sa patuloy na mungkahi ng ating mga sektor ng nurses na i-lift pansamantala, i-lift yung temporary suspension. At kasalukuyan pong pinag-aaralan ng POEA at ng interagency kasama ang DOLE, ang PRC, ang DOAH at iba pang mga ahensya doon po sa mission critical skills kung tayo po'y magpapalaganap o papalawakin po natin yung skills na nabanggit para po i-lift yung temporary suspension na yon. Kami po ay nakikipagtulong para tignan yung ibang sektor, tulad po ng sektor ng mga medical, mga physicians po natin, yung mga dentist po natin, yung mga physical therapist natin, kung kailangan isama na natin doon sa lifting. So yan po yung ating mga tinitignan data, titignan po natin yung kanilang kasalukuyang kaligtasan at tayo po ay magbibigay po ng rekomendasyon sa kaukulang panahon. Okay. Ano na lamang po ang inyong mensahe sa ating manonood, Yusek? Apo, maraming salamat po muli sa inyong imbitasyon at pagbibigay ng opportunity para po sa POEA na ibigay po yung tamang impormasyon para maiwasan po yung mga naganap na mga nangyayaring katulad ng mga illegal recruitment activities kasi yan po yung ating tinututukan ngayong panahon ng pandemic at marami po mga OFWs natin na nagnanais makabangon, bumalik muli sa kanilang trabaho pero ang nangyayari po, yung iba sa kanila nagiging biktima ng mga illegal recruitment. Kaya kami po sa POA, patuloy po kaming gagabay, tutulong sa mga OFWs po natin. Meron po tayong tinatawag na website na kung saan makikita po ninyo yung mga trabaho na legitimo, yung mga ahensya na lisensyado, yung mga ahente, yung mga empleyado ng mga
lisensyadong ahensya na kung sino pwede pong magtulong din sa inyo, mag-hire at mag-recruit, no? Tayo po'y patuloy na magbibigay ng tamang impormasyon para sa mga kababayan nating OFWs dito ngayon sa panahon po ng pandemic. Maraming salamat. Maraming salamat din po sa inyong panahon, POEA Administrator Yusek Bernard Olalia. Salamat po.